Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, magpapatuloy tayo dun sa 3 versus 3 tournament ni Boss LA last week. At ang makakalaban naman namin dito ay 3 players from Homies Clan. Ayan, nandito si Pito, si 7up, si Shiro, at saka si Step. So kakampi ko pa rin dito si Chili, saka si Ram. Continuous tong event ni Boss LA. So kung sino yung mananalong team dito ngayon, sila naman yung magpo-proceed at lalaban para sa next round next week. So ayun, good luck both teams. Mga tropa pits din tong kalaban natin ngayon. So ayan. Pero this time naka esports mode tayo guys. Last week ay naka Legend League mode. So ngayon binigyan tayo ng konting thrill at excitement para sa laban na to. So ginawang esports mode na to guys. Yung pinakamahirap na mode sa Clash of Clans. So ayan, good luck sa amin. At ang mananalo dito sa match na to guys ngayon ay mananalo ng cash prize. Nakalimutan ko kung magkano yung exact amount pero yung both teams dito ay panalo. So kung sino yung matatalo, meron pa rin consolation prize. So maraming salamat na agad sa nag-sponsor. Thank you very much. So walang talo tong laban na to. Good luck, good luck. Shoutout kila Boss LA. Ayan. Shoutout kila Boss Mark ng Homies. So ayan, time hits nga pala to guys. Ganun ulit, alternate ng attacks. So mauuna yung team namin umatak dito. Tapos susunod yung team ng Homies. And then yun, kami ulit, alternate. So, hindi ko alam kung sinong first attacker nila sa homie. Sa amin ay si Ram ata ang unang attack dito. So, papanoorin natin, hintayin natin. Good luck, good luck. Ayan na nga, bumabanat na si Ram dito. First attacker para sa team namin. Ayan, meron siya ditong Super Yeti Smash. Uy, nag-start siya ng Invi dito. And then Fireball sa Mortar. Double Quake. Nice, good start. So, meron siya ditong Fireball Super Yeti Smash. Si Esports Ram. Nag-start siya ng fireball dito sa may right side. Okay, pinol niya si Warden, paangat. Doon niya gusto mag-entry sa may monolith part. Nag-drop siya doon ng skeleton spell pang distract sa monolith. And then siege barracks pang counter funnel. Mukhang isasama niya si King dito. Okay, si King ay naka-earthquake boots and spiky ball. Si RC dito ay naka-electro boots and hog rider puppet. Okay, nice. Nag-invest siya dito ng jump spell para magkaroon ng access sa town hall part. And then may humiwalay na isang Super Yeti ata or dalawa dun sa taas. Pero meron dalawa dito sa gitna. Double Ice Golem and Furnace yung laman ng Clan Castle dito ni Step. Nag-pop na siya dito ng Spiky Ball and Earthquake Boots kay King. And then nag-drop siya ng RC dito sa may right side. Si Queen and Warden magkasama dito sa gitna. Namatay na yung dalawang Super Yetis niya doon. Aw! Namatay na rin yung Queen niya dito. Si Warden na lang yung natitira. Boy pa si RC saka si King. Pero Hog Rider Puppet na lang yung meron siya dito. Out of spell support na si Ram. Ang sakit. Sakit ng Revenge Tower guys. Grabe. Naka esports mode to guys ha. So matik yung mga level ng equipments namin dito ay ano lang. May limit. So ayan. Mukhang kakapasin si Ram dito. Nice try lang. Nice try. 69%, 70, 71 ba to? Nice try lang. Nice try para kay esports Ram. Nice def para kay ano, si parang Step. Si parang Stephen. Okay, yung first attacker dito ng homies ay si Pito. Si BFF, si Sir. Aba, babanatan yung base ko, mainit si Bossing. Aba, nag-invest siya dito ng overgrowth spell and then 4 na invis. Fireball sa pinakagitna. Grabe, napakalaki ng value. Aray mo! Pinapasikatan tayo ni 7up guys. Okay, sige. Tignan natin. Tignan natin ang plano niya dito. Mukhang kabisado niya yung base na to. Common base layout to sa Legend League guys. Yung gamit ko dito. So, tignan natin kung effective ba. Kung magiging effective ba kay BFF. BFF! Huwag mong drugin yung base ko, sir. Grabe ka naman mag-intro ng fireball. Palumpalo. Fireball Meteor Golem. Okay, hinihintay niya dito si Tatang. Mukhang gusto niya kunin. Oh, hindi. Nag-drop na siya dito ng lag launcher para sa Town Hall. Hindi ko alam kung anong laman yan. Baka triple Yetis. So, saan kaya niya plano mag-entry ng Meteor Golems dito? Okay, nag-invest siya dito ng Totem Spell para kay Guardian. Invi Spell activated. Nice. Na-trigger niya agad yung Invi Spell Tower ko doon gamit yung lag launcher. Pero yung bibigyan nata siya ng problema nitong multigear ko dito. Si King dinrap niya dito sa may right side. Left side, sorry. Kasama si RC.
Saka dalawang Meteor Golems. Tapos the rest ng Meteor Golems nandito sa gitna. Okay, gumamit na siya dito ng action figure. Magic Mirror kay Queen. Overgrowth spell invested dito sa may upper right side. Dalawa pala yung gamit niyang overgrowth spell dito. Okay. Yung kanina, ginamit niya yung una para mag-form ng fireball. Meron pa siya ditong poison spell and totem spell. So, yung CC troops ko dito ay double ice golem with furnace. Meron pa siya ditong spiky ball and spiky ball kay King. And out of spell support na siya dito. Yung revenge tower ko, bibigyan siya ng problema nito. Saka yung defending MP. Masakit to sa gitna, guys. Isa to sa toxic base sa Legend League eh. Makati talaga. Ayan, medyo nag-i-struggle na yung mga troops niya dito. Mukhang pupulbusin na siya ng revenge tower natin. Ang kate. Grabe, sobrang kate sa esports mode. Kasi nga yung level na equipments dito ay level 21 lang yung epic equipment and level 15 mo lang magagamit yung mga common equipment, guys. So mahirap talaga maka 3 star sa esports mode. Nice try lang, sir. So makakaano siya dito 70 ilan to? 73. Wala, kulang ka sa dasal, sir. Di kulang ka sa dasal. Nice try. Okay, second attacker namin dito si Chili. Ayan, bumabanat na siya. Panoorin natin. Okay, may dalang fireball meteor golem din si Chili dito. Tignan natin kung anong plano niya. Nag-drop siya ng archer sa may right side. Pang test kung may trap. Nag-start siya dito ng rocket balloons. Invi, triple invis, tapos fireball sa monolith. Nice. Double quake. Okay, makukuha niya din yung CC saka yung monolith. Nice. Good start. So wala na siyang problema sa clan castle troops dito. Yung speeder nasa opposite side din nakaharap. So siguro hintayin niya munang i-clean ng warden tong right side. Symmetrical naman yung base, so walang problema kung bumaba or umangat yung warden niya dito. Naka-troop launcher, 4 na meteor golems and ice golem. Okay. Sige. Good luck. Hihintayin niya bang kunin to? Okay, hindi. Dinrap niya na dito si Queen. Dito siya mag-entry sa may lower left side. Okay, si King, dinrap niya na rin dito to counter funnel, ice golem. Si RC, sinamin niya na sa likod ni King. Okay, good start. Maganda yung flow ng troops and heroes niya dito. Halos magkasabay lang. Nag-invest siya ng rage spell sa gitna. Labas nga natin yung bilog natin. Ayan. So, in-overgrowth niya yung fire speeder dito. Kasama ng poison spell tower. Si Queen, umaangat. Naku, masakit yung revenge tower Naggumamit na siya dito ng rocket spear kay RC. Tapos si King, gumamit na rin ng spiky ball. Pati si Queen, ginamit niya na rin yung ability dito. Yung magic mirror and action figure. Meron pa siyang isang invis spell dito. Kaya lang problema tong aray ko, masakit tong combo sa baba. Yung MP saka BK. Tapos mga ricochet cannon multigear. Tignan natin kung saan niya gagamitin yung invis spell dito. Kung kay Queen ba or kay RC. Tingin ko kay RC niya nagagamitin to. Pero wala na siyang troops dito sa gitna. Hindi, meron pa siyang mga meteor golems. Si RC buhay pa dito sa may kaliwa. Ginamit niya kay Queen yung last spell. Kaya lang si RC dito binubugbog na ng ricochet. Ang sakit. Mukhang kakapusin din dito si Chili. So far, wala pa nakaka 3 star both teams. Mahirap talaga mga 3 star sa esports mode, guys. Tignan natin. Pero mas maganda yung percentage na nakuha ni Chili dito 78. Ilan pa to? 79 pa ba to? Mukhang 78. Oh, boy pa yung meteor golems niya dito. Binabanatan yung scatter shot. 80% pa. Oh, boy pa. Nag-bolt in. Makukuha niya pa ba to? 7 seconds left. Makukuha pa nga. 81. Nice try. 81% para kay Chili. Okay, second attacker ng homies dito si Shiro. Panoorin natin kung anong dala niya. Uy, RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Okay. Naka-haste vial siya kay RC dito So mukhang gusto niya i-clear yung buong dito. Hindi ko alam kung anong gusto niya i-clear. At least siguro 2 compartments yung plano niya dito. Gusto niya kunin yung speeder.
May 2 invis pa siya dito. Ayan, ginamit niya na yung haste vial. Paangat yung RC dito. Nice. Both speeders nakuha niya dito ah. Nice. Laking value nun. And then recall out kay RC. Pinoison niya yung Furnace dito. Ice Golem. Root Riders. Okay, dito siya mag-e-entry sa may bandang 10 o'clock. Papuntang Town Hall. So may Battle Blimp siya dito. Mukhang ba-Battle Blimp na lang niya yung Town Hall since naka-isolate. Si Queen ang pang-counter funnel niya dito. Si King ay kasama niya ba si King? Hindi. Hindi niya pa dinadrop si King dito. Ayun, dinrop niya na. Nasa may upper right side. Battle Blimp. So isasabay niya to sa Eternal Tomb ni Warden para umabot sa Town Hall. I-rage niya ba to? Malamang baka Yetis ang laman nito. Triple Yetis. Okay, nag-invest siya ng Rage Spell. Ano to? Super Yeti. Okay. Isang pirasong Super Yeti and Sneaky Goblins yung laman ng Battle Blimp niya dito. And gumamit siya ng Overgrowth spell sa Revenge Tower, Monolith, and Ricochet Can. Ang ganda! Ganda nung placement ng Overgrowth spell niya dito. Halos yung mga core defenses ang nasakop. Ang problema lang, pag end ng duration niyan, sabay-sabay din silang masakit. Pero meron pa siya ditong Queen and King's ability. Tignan natin kung magiging enough na ba to para makuha niya yung base ni Ram. Pero ang dami niya pang troops dito ah. Boy pa yung mga Root Riders niya dito. May 2 healers pa. May Super Yeti pa, buhay. Kaya ang sakit ng Revenge Tower, guys. Grabe, tinan yung bawas talaga. Uubusin na ata ng Revenge Tower to. Grabe. Ay, Ray! Nanlambot yung King, guys. Ayun, nakuha na ni Queen yung Revenge Tower. Kaya lang, meron pa ditong Monolith. Scatter Shot, Defending MP. Okay, nakuha niya yung Monolith. Nice. Pero mukhang kakapusin na rin siya dito. Ito ang problema, yung last compartment dito. Tornado Trap activated. Queen nagwo-walling. Makukuha niya pa yung mga percentage dito. Malaki pa to. Free buildings pa tong mga to. Pero masakit din yung bato ng mortar ah. Boosh. Masakit. Masakit din yung bato ng mortar. Okay. Okay. Ilan percent? 90% ata to? Abot pa ba ng 90 or 89? Mukhang 89. So, ayun. Nice try kay Shiro. Ang ganda ng percentage nila. 89%. So far, lamang sila sa percentage dito. And then, ako na pala i-attack. Gagsi, teka. Hindi ko pa ata naayos yung troops ko. Double check ko lang. Tama ba ang aking mga dala-dala? Hindi ko rin alam. Hindi ko na masyadong double check. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Ganda. Okay, tignan natin. Attack na ata ako dito. 5 minutes ba yun sa akin? 5 minutes to. So, i-share ko lang mabilis sa inyo yung plano ko. Ang hirap ng base ni Pito dito. Actually, ito yung mga may hirap na Diamond base sa Legend League eh. Esports mode pa ngayon. So, ito lang plano kong Fireballin dito, yung Spitter and Monolith. Gusto kong kunin ng Warden tong isang compartment na to. Ewan ko lang, baka baited to eh. Pero sige, bahala na. Subukan natin. Dala ko dito ay Fireball Meteor Golem with Frost Flake equipment kay RC. Hindi ko na-expect na mga 3-star kasi mahirap talaga eh. Pero gagawin natin ang best natin. GG. Troop Launcher. Mag-start ako dito ng Balloon. Check ko lang muna yung range na itong Super Wizard Tower. Okay, safe. Drop muna tayo dito ng Balloon. Oh, sabi ko na eh. Kilala ko yan si Pito. Isa pa. Dito. Okay, drop natin si Warden. Healers. Ready tayo ng Rage Spell dito. Gagi. Masakit pala yung ano. Masakit pala, boss. Hindi ko nga muna. Binabanatan yung ano natin. Yung healers natin. Rocket balance natin tong area na to. Tignan ko kung kailangan ko ng totem spell dito. Ilang invis kaya kailangan ko. Isa lang. Okay, isang invi lang kailangan ko. Tapos fireballin na natin to. Double quake. Okay. Pupul ko si Warden dito sa kaliwa. Tara, dito tayo tatang. Let's G. Let's G, boys. Wala na akong kukulon dito. So, pag may trap si Pito dito, matik, patay na yung healers ko. Okay lang. Drop tayo dito ng wall breaker. Drop na natin dito yung
Then maya-maya na tong ano natin. Troop launcher. Ayan, gamitin na natin. Okay. Drop tayo dito ng Ice Golem. Tapos si King, drop natin dyan. Poisonin natin yung laman ng CC. Si RC, drop ko na rin dito sa taas. Drop tayo ng totem spell dito sa Town Hall part. Binubugbog na yung King natin dito. Drop ko na rin itong 2HH dito. Parang kailangan ko nang gamitin agad yung Frostflake dito eh. Namatay na yung King ko dito ah. At binibigyan ako ng problema nung ano niya. Gamitin ko na yung Frostflake dito. Sobrang sakit ng Revenge Tower. Nararamdaman ko boss. Overgrowth muna natin to. Naubos na nga agad yung troops ko dito sa Town Hall part pa lang. Sige, makalagpas lang tayo dito. Malagpasan lang natin ng Delubyo dito sa Town Hall part. Inbi natin si RC. Gamitin ko na yung ability ni Queen. Masakit talaga tong base na to. Kahit sa Legend League, hirap ako dito ma-3-star eh. Si Queen na lang ang nabuhay dito. Ang aga namatay ng Warden ko. Aga namatay ni Tatang dito. Teka. Wait. Maximize natin yung retira nating spells. Gamitin ko dito yung totem. Wipan man yung Queen. Kaya lang wala na rin tayong oras eh. Di na rin enough to. Saan ko dadrop yung minion? Abot ka ba dito? Dito pa lang sa may Town Hall part. Grabe na eh. Ang sakit ng damage boss. Drop na natin dito yung totem spell. Yung wizard. Saan ko dadrop yung wizard? Walang pwesto boss dito. Freeze natin to. Makakailan ako dito? 80%? 81? 81 lang. Sakit. Siguro ako nabuhay yung warden ko dito sa may bandang taas. Baka may chance pa ng konti. Pero yun nga. Nice try lungs. Nice try lungs. So far, lamang pa rin ata sila ng percentage dito kasi yung attacks namin ay 81-81. Pares pala kami ni Chili dito. 71 kay Ram. Sa kanila ay 73-89. So, hindi ko alam. Ilang percent ba ang kailangan dito ni Step para manalo sila? 2-star na 30 plus ang bigay eh. So, 80 plus 70. Medyo maano to. Hindi natin alam kung sinong mananalo. Parang ano, both teams pwedeng manalo and matalo. Matik, syempre. Dalawang teams nga lang naglalaban. Pero, tignan natin. Good luck para kay paring Step dito. Good luck para kay paring Step. Hintayin natin. Siya ang last attacker dito from homies. So again guys, yung mananalong team dito, maglalaro pa rin next week. So hindi ko alam kung sino magiging kalaban ng winners dito. So kay Boss LA malatin malalaman. So ayan. Last attacker dito from homies si Step. Meron siya dito. Uy! Hindi nakapagpalit ng base si Chili. Ito rin yung gamit niya last week. Si Step dito ay meron dalang RC Walkroot, Rider, Valkyrie Smash. Sige. Okay, nag-invest siya ng 2 rocket balloons dito. Gusto niyang kunin ata yung speeder. Okay, ina-advance niya yung invi dito ha. Kaya lang medyo, Nako, hindi ata pumunta. Nako! Hindi ata pumunta yung RC niya dito sa gusto niyang puntahan. Pero nag-pop na siya dito. Nako, bumaba! Tingin ko ito gustong kunin ni Step dito. Ito, nako, ni-recall out niya na. Medyo hindi nakapag-form na magandang funnel yung RC walk niya ha. Kailangan niya mag-ingat dito. Yung mga buka ng defenses lang ang nakuha ng RC walk niya. So, nag-drop na siya dito ng Root Riders. Dito siya mag-e-entry sa right side. Si Warden, naka-Eternal Tomb, Healing Rage Gem. Action Figure, Magic Mirror kay Queen. Snake Bracelet and Spiky Ball kay King. Okay. Si King dito, nasa may bandang okay, gumamit siya dito ng Battle Blimp para kunin yung Town Hall. So, may Eternal Tomb siya dito. Oy, na-freeze pa! Frozen pa nga ni. Ayan. Nag-Eternal Tomb na siya para umabot yung Battle Beam sa Town Hall. Nako, natutulak ng sweeper! Okay, ayun, buti na lang umabot. Okay, Super Yeti yung laman ng Battle Blimp. Kaya lang, medyo nag-split na yung troops niya dito. Pumunta sa taas, saka sa baba. Yung Queen, gumamit na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Namatay na yung RC niya dun sa taas. So, tignan natin. Medyo close to ha. Meron pa siyang 2 totem spell dito. Ayan, ginamit niya na yung isa. Ang ganda pa ng mga troops niya dito. May healers pa na buhay. May action figure to tank. Si Queen. May clones pa. Si Warden buhay pa. 62%. Meron pa siyang isang totem spell dito. Kaya lang masakit tong compartment na to. May ricochet cannon. Yung hero bell pa. May defending king.
Pero full HP pa yung Queen dito. 69%, 70, 71 ba to? 70%. Meron pa ba siyang troops? Ay, buhay pa yung 71. Buhay pa yung Sneezy. 71%. Di ko alam kung sino panalo, guys. Malalaman natin pagkatapos nitong attack ni Step. Medyo mababa yung nakuha niyang percentage, so hindi ko alam. Parang panalo ata sila. May 9... Ewan ko, Oy! Draw? Pero sa average time duration magkakatalo to, guys. Kung pares kami ng stars and percentage, matik kung sino yung pinakamabilis. Average time duration. Ay, panalo sila, guys. Talo kami. 2 seconds lang. Ayan, 2 minutes and 37 seconds. Tapos sa kanila ay 2 minutes and 35 seconds. Attack. So pag ganyang same stars and same percentage, dito magkakatalo, guys, sa average attack duration. So panalo dito ang homies team. Lamang sila ng 2 seconds lang. Grabe, congratulations kila Pito. 7 up kay Shiro saka kay Step. So sila ang magpo-proceed by next week. Hindi ko alam kung sino makakalaban nila, pero good luck sa inyo, guys. Nice G. Salamat sa game. And salamat din kay Boss LA para dito sa tournament na to. Thank you very much, Boss LA. Sana may next time pa. So ayun, maraming salamat, guys. Congrats ulit sa homies team. GG's, guys.